black ops, kasabwat ng mainstream media na the moment na lumabas ang mga susunod na kabanata, ang mga susunod na ebidensya, meron na silang pang-counter dyan. Kailangan niyong malaman na naaalarma na ang ating mga neighboring countries, ang ASEAN, kung saan ang itong nagbabadya na parating na kaguluhan sa atin sa Pilipinas. Ang inaalala ko na kayo dyan sa Pilipinas, mga kaibigan ko, mga palangga ko, lahat ng Pilipino ay magdudurusa dito sa gagawin na pakikipagdigma ni Kuting Jr. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Si Satanas ay inuutusan, lagi naman nila utusan na, ay pinaghahandaan na po nila kung paano nila i-counter etong polvoronic evidence na paparating. Okay? So, bakit nila ginagawa to? Bakit nila pinaghahandaan? So, ang gagawin nila, magkaming mismo dito sa loob, ang sabi sa akin, Miss Maharlika, Presidential Communications to sabi ko sa inyo, may puting ahas, na gumagawa na sila ng black ops, kasabwat ng mainstream media na the moment na lumabas ang mga susunod na kabanata, ang mga susunod na ebidensya, meron na silang pang-counter dyan. Sabi ko nga, at the end of the day, it's the people will decide kung saan sila tutungong landas. Sa polvoronic o sa bangag. Alright? Sa pagiging polvoronic at bangag, iisa lang yon mga kababayan. Gusto niya na bang ilabas yung first part? Tignan natin kung bukas or pagkabuhay. Sige, I will ask my informant kung ilalabas ba natin bukas, Biyernes Santo o pagkabuhay. Mamili kayo kung gusto niyo bukas o pagkabuhay yung first part. Okay? Alright, sige, magmili kayo dyan. Tignan natin ang ilabas na raw. O, sige, tignan natin. But ganun pa man, mga kababayan, etong nangyayari sa atin sa Pilipinas ay seryoso na po. Okay? Dahil naparating din sa atin ng mga kaibigan nating, this is coming from abroad, not ASEAN countries ito, mga palangga, na naaalarma na, okay, kailangan niyong malaman, na naaalarma na ang ating mga neighboring countries, ang ASEAN, kung saan ang itong nagbabadya na parating na kaguluhan sa atin sa Pilipinas. Tingnan natin. Imagine ninyo, mga kababayan, kanina pinag-usapan natin yung tungkol sa gentleman's agreement na ginawa ni Pangulong Duterte. Napag-alaman natin na itong mga, tingnan ko na sa message niya. Okay. Itong, okay. Yeah. Ang mga foreign ministers ng ASEAN countries, okay, ay nagtatawagan na hindi dahil suportahan nila yung bang kaguluhan, kundi nag-aalala sila sa ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. na nagtapang-tapangan para po makipagbangbangan. Okay? Doon sa nagsasabi, tika lang, ano masabi nyo? You know what? Alam nyo, sa totoo lang, hindi lang ito ko sa pulburon. Hindi lang pulburon video ang pwedeng maipashowing o maipakita sa inyo. Doon po sa nangungulit sa akin, na ilabas ko na. Okay? Kung ako ang tatanungin ninyo, mga kababayan, okay, bago ako pumunta sa conflict, kung ako ang tatanungin ninyo, matagal ko nang nilabas. Di ba? Paulit-ulit kong sinabi, bakit pa ako mag-aantay ng June? Kung ako yung masusunod. But you have to respect the people or person na may hawak nito, okay?
Pero nakita ko na, sinabi ko sa inyo, di ba? Na may hawak nito kasi mga palangga, malalaman kasi nila kung sino, kung saan, saan ang galing itong video na ito. Sino ang kumuha. They will know. So dun sa mga nangungulit sa akin, mga palangga, kung ako ang kumuha ng video na yun at kung ako talaga ang nagmamay-ari, 2022 pa lang nilabas ko na. Okay? I said this in 2022, the pulboronic. So sana naiintindihan ninyo kasi hindi ko pwedeng nagagalit ako ngayon, nagigigil ako. Kasi gustong-gusto ko na siyang ilabas. Okay? But you have to respect to the owner of the video. This is not my video. Okay? This is not my evidence. Bago ako nagsasalita sa inyo dito ng mga impormasyon, okay, mga palangga, make sure na hindi mapapahamak yung mga taong involved doon, o yung nasa loob, o nasa, you know what I mean? Na siguradong hindi sila magugurgur ni Lisa Tanas. That's the purpose of it. Kaya nga kinukulit ko na ilabas na ng bonggang-bongga. Believe me, kung sa akin lang, 2022 pa lang, tapos na sana ang boxing. Kaso, it's not my decision. Alright? Kasi pag inunahan ko, you know what I mean? Ibig sabihin, hindi na tayo pagkakatiwalaan ng ating source. Pero mas matindi ang ating problema ngayon sa Pilipinas. Dahil, mga kababayan, gusto kong ipaunawa sa inyo na ang nangyayaring pagtapang-tapangan ni Marcos Jr., gusto ko namnamin ninyo. Namnamin ninyo in advance yung idudulot ng bang-bang-bang o kaguluhan sa Pilipinas. Gusto ko maintindihan ng lahat ng nakikinig sa akin kung paano ba natin dapat solusyonan itong kaguluhan na idinudulot ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, na may vested interest, na mga politiko na ayaw nilang awatin itong putang inang bangag na Marcos Jr. para magkaroon ng diplomatic talks sa China. Nandyan na ang mga kanyo, nandyan na ang pangjomba, lahat nandyan na. Yan ang aking inaalala. Okay? Ang inaalala ko na kayo dyan sa Pilipinas, mga kaibigan ko, mga palangga ko, lahat ng Pilipino ay magdudurusa dito sa gagawin na pakikipagdigma ni Kuting Jr. You know what? Kung laliman ninyo ang inyong pangunawa at i-advance ninyo ang inyong pag-iisip, na hindi po nagtatapos sa bang, 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 natumba na siya, tapos na. Diba? Isipin ninyo ang epekto nito. Hindi lang sa mga kasundaluhan. Damay po dito ang lahat kayo. Okay? Lahat ng Pilipino. Bakit? Hindi ito away lang ng suntukan, tapos na. Mas distraction po ang mangyayari sa Pilipinas. Kaya kailangan para maampat ito, hindi tayo provoking, hindi tayo siga-sigaan na tayo ay makikipagbanggaan, dapat ngayon pa lang ay sulbin na ito ninyo. Ipinapasa ko sa inyo ang bola, ang desisyon. Kasi ayaw na nga makinig ng Marcos Kuting Jr., ni Lisa Tanas, kasi ito ay vested interest. Ayaw makinig ng National Security Council kasi lahat yan utos ni Lisa Tanas, utos ni Kuting dahil sa pansarili nilang interest. Dapat patuloy ang negosasyon. Sinabi ni Kuting yan eh. Hindi tayo titigil sa negotiation and diplomacy. Dapat kailangan nating pag-usapan itong conflict na ito kasi mga kababayan, sa lahat ng bang-bang-bang, hindi naman tayo forever na magbabang-bang-bang. Like World War II, umabot ng 4 years. Diba? Ano nangyari? Diba nagkasundo din ang mga bansa? Nagkapatawaran din. Tumigil din. Hindi naman forever
Di ba? Kung forever giyera tayo, di pa ubos na tayong lahat. Di ba? At the end of the day, etong kaguluhan na gustong mangyari ni Marcos Jr., pagdating ng panahon, let's say for example, katulad yan sa Ukraine and Russia, di ba? Ang daming nananawagan ng ceasefire. It's the same thing na mangyayari sa atin sa Pilipinas na pag napagod na ang mga sundalo, ang nakikipagdigma, magkakaroon ng ceasefire, magkakaroon ng peace agreement. Di ba? Bakit pa natin sisimulan? Bakit natin sisimulan ang kaguluhan kung at the end of the day, after a month, 2 months, 3 months, 4 months, 6 months, say isang taon na pakikipagdigma, pag nalagas na ang both parties, naglagasan na, magkakaroon ngayon ng peace talk, bakit kailangan pa magbuwis ng buhay? Bakit hindi solbin ang punot dulo ng usapin na ito at pag, sabi nga doon sa gentleman's agreement ni Pangulong Duterte na ginawa, ay sinikap niya na hindi magdanak ng bang-bang-bang. Kasi kapag nagbang-bang-bang at displaced na ang mga taong bayan, mga palangga, ngayon, kukuha tayo ng international attention at taga magagalit ang buong mundo kay Kuting. Magagalit talaga kasi isinalang nila kayo sa kaguluhan. So ngayon, I hope itong mga ASEAN countries will mediate. Diba? Kasi maapektuhan din naman ang kanilang mga ekonomiya. Since nagtatawagan na sila na base sa nakarating sa atin mga palangga, not from the Philippines, but are putting ahas from actually this is from the government also, natin puting ahas. Alright? Na naaalarma na rin ang ating neighboring countries.